Yung musta, ako nga pala si Chris at nandito ako muli para magbahagi naman ng isang munting kaalaman patungkol sa metal printing. So ay sisilbing part 2 o video ko nung nakaraang buwan. Bayon, kung maaalala nyo po, ito yung pinrint natin last time. Ngayon, dito pa lang po yung likod niya. Ituturo ko po sa inyo ay dapat maging ganito siya. May ba siya lagyan ng magnet, ng cinta board, paano ba siya idikit, corner design. Paano nga ba yung prosesong ginagawa ko para sa isang ganong finished pana. So bali magsa-shoutout lang po muna ako. Shoutout sa aking sawa, Judy Ann, ang aking mga anak, si Maya, si Marga, at si Baby Marcus. Sa lahat ng nagpapa-shoutout, shoutoutin ko sa inyo. Tamahan niyo po ako. So ayun na nga, lilipat tayo dun sa kabilang workstation ko. Dun ko rin ipakita sa inyo kung paano nga ba yung tamang proseso. Halika na't puntahan natin yon. So ayun, andito na nga tayo sa aking pangalawang working station. Bali, mapapansin nyo, andito yung aking mga equipment, machine, and then yung aking printer. Ayan ang aking printer. So ito, meron naman akong mga naka-frame na metal. Kung gusto nyong matuto ng ganyang tutorial kung paano lagyan ng frame yung metal prints, mag-comment lang kayo sa baba. Sa ngayon, ang ituturo ko muna sa inyo ay kung paano yung napag-usapan po natin. So bali, ito yung kakailanganin natin para magbutas ng cinta board: cutter, lapis, saka itong ruler. And then gumawa din ako ng parang pattern sa cardboard para makuha ko yung tamang gitna. And then bawang maramihan yung gagawin natin, less hassle. So bali, dito tayo maglalagay ng rugby. Ito, huwag nyo itatapon to kasi yung pang sahagod natin dito. Ang rugby natin ay Bostik. Nakatry na ako ng ibang rugby at itong Bostik lang yung maganda talaga yung resulta. Hindi tayo sponsored ng Bostik. Ngayon, so bali, ilalagay natin siya dito. Yeah. Ilalagay natin siya dun sa press machine natin ng papel para hindi siya magasgasan. Luluwagan natin ng bahagya dito kasi medyo makapal yung ating cinta board eh. Ayun, so maghihintay tayo na 5 to 10 minutes at ayun na nga. Hindi natin siya. Nangyayari ay gamit tayo ito. Di ko alam kung ang tawag nito. Ikil ba to? Ang next nating gagawin ay lalagay tayo ng magnet. Magnet dito at saka magnet dito. So ito yung magnet na ginawa ko. Yan yung magnet. So kinat ko lang siya. Bumili ako ng A4 sheet niyan and then kinat ko na lang. Lalagay natin siya dito at saka dito. Simulan natin yan. So almost perfect naman siya. Ayan. Ready na siyang i-hang. Pero bago yan, maglalagay muna tayo sa corner ng design. Babagay dito sa ating artwork. Ito yung ating gagamitin. 4 na piraso. So ayun na nga, gumawa ako ng DIY na magpe-press dito sa ating corner design. So ayun, ito ang napilihan ko ikabit dito sa ating corner. And mas solid siya. Ayan. Ayan. Paano ba yung tamang pagkabit ng magnet? So yun, meron pa akong isang
set ng magnet dito para mailagay naman sa dingding. So bali ito ay ilalagay lang natin dito, and then ito din lalagay lang ulit natin dito. So ayun, tatanggalin natin yung ano niya, cover niya. So tapos ang gagawin natin ay yan, ididikit naman natin siya ngayon doon sa dingding. Ito, yan, ayun. So yun na nga, naidikit na natin siya dun sa wall. Ayan nga, naka-adhesive naman siya, double-sided tape. Ayun. So didiin na lang natin siya ng konti. Ayan. So kung titingnan mo natin, ayun yung magnet niya, naiba na. Ayan. So kaya mas mabilis na lang siyang idikit ngayon. Yun. Tingnan mo naman. Solid, oh. So ayun na nga, tapos na yung ating tutorial tungkol sa pagpiprint natin sa metal sheet, kung paano i-hang and paano lagyan ng mga accessories. So sa mga katanungan po ninyo tungkol sa mga accessories and materyales kung saan ko binibili itong ginagamit ko para sa printing, magbibigay na lang ako or maglalagay na lang ako ng link diyan sa baba sa description para nang sa ganun ay makatulong din sa inyo. Sa muli, maraming salamat po sa inyo. Papindot na rin ng subscribe button kung sakaling ito'y nakatulong sa inyo. Pwede po kayong mag-message sa aming page, doon po kami active at doon din po kami tumatanggap ng mga orders. Tulad po ito, yung latest product po namin ay itong meron ng frame. Ayan, kung gusto niyo ng gatong tutorial naman kung paano magawin to, paano lagyan ng hook or paano gumawa ng frame, ako din po yung gumawa ng frame nito. Mag-comment lang po kayo, and then siguro gawa ko ng bukod na video para dito. Sobrang thank you sa lahat ng nag-comment, and sa mga nagtatanong, siguro kung meron mang ilan na hindi ko nasagot, i-comment na lang po sa baba. Subukan ko kung masagot. Goodbye!